Hindi ako naniniwala sa mga pamahiin sa lamay. Sabi nila, huwag mong titigan ng matagal ang patay. Huwag mong tawagin ang pangalan nito. At higit sa lahat, huwag kang lalapit sa kabaong kapag 12:00 ng hating gabi. Akala ko, pananakot lang iyon hanggang sa nangyari ito. 17 taong gulang ako noon nang mamatay ang tiyuhin kong si Mario. Biglaan ang pagkamatay niya. Natagpuan siyang walang buhay sa gilid ng bukid, ngunit walang sugat, walang bakas ng pakikipaglaban. Para bang basta na lang tumigil ang puso niya. Sa bahay ginanap ang lamay. Punong-puno ng tao ang sala. May nagsusugal sa labas, may nagkakape, may nagkukwentuhan. Karaniwan lang ang lahat. Pero napansin kong kakaiba ang lola ko. Paulit-ulit niyang sinasabi sa bawat bisita, huwag ninyong iiwanang mag-isa ang kabaong. Hindi ko yon pinansin. Bandang 11:00, unti-unti nang nakatulog ang karamihan. Ang iba ay nasa labas pa rin, nagbabaraha. Ako naman, naupo malapit sa kabaong habang nagsiselfone. Eksaktong 12:00. Biglang namatay ang lahat ng ilaw. Hindi lang sa bahay, pati sa buong barangay. Napuno ng katahimikan ang paligid. Ilang segundo lang ang lumipas nang makarinig ako ng tok, tok, tok. Mula mismo sa loob ng kabaong, napalunok ako. Akala ko guni-guni lang, pero muling narinig. Tok, tok, tok. Mas malakas. Tumayo ang balahibo ko. Tinawag ko ang mga natutulog. Wala bang gising? Walang sumagot. Para bang napakahimbing ng tulog nilang lahat. Ako lang ang gising at ako lang ang nakakarinig. Maya-maya, unti-unting bumukas ang isang mata ng tiyuhin ko. Nanigas ang buong katawan ko. Hindi siya gumagalaw, pero nakadilat ang mata niya. Diretso itong nakatingin sa akin. Gusto kong tumakbo, pero parang may humihila sa paa ko. Tapos, ngumiti siya. Hindi normal na ngiti. Ngiting sobrang lapad. Halos mapunit ang magkabilang pisngi niya. Kasabay noon ay narinig ko ang isang mahinang bulong. Silip ka pa. Hindi ko na malayang napalapit ako sa kabaong. Parang may kung anong humihila sa akin. Nang sumilip ako sa mukha niya, hindi na si tiyuhin Mario ang nasa loob. May isa pang mukha. Itim, namumutla, mahahaba ang ngipin, at nakangiti rin. Bigla itong bumuka ang bibig at bumulong. May pumalit na. Kasabay noon, bumalik ang ilaw. Napaatras ako. Nagsigising ang lahat na parang walang nangyari. Tiningnan ko ulit ang kabaong. Normal na ulit ang tiyuhin ko. Nakapikit, tahimik. Akala ko, bangungot lang. Hanggang sa lumapit ang lola ko. Namumutla ang mukha niya. Tiningnan niya ako at mahina niyang sinabi, "Sinilip mo, ano?" Hindi ako nakasagot. Napaupo siya at napaiyak. Sabi ko sa'yo, huwag mong titingnan ang patay pagsapit ng 12:00. May mga kaluluwang naghahanap ng kapalit. Akala ko, pamahiin lang. Pero matapos ang lamay, nagsimula akong makakita ng taong nakatayo sa sulok ng bawat kwartong pinapasukan ko. Hindi sila gumagalaw, nakatingin lang. At bawat gabi, mas dumadami sila. Hanggang isang madaling araw, nagising ako dahil may kumakatok sa ilalim ng kama ko. Tok, tok, tok. Parehong tunog, parehong katok, at isang pamilyar na boses ang bumulong mula sa dilim. Ikaw na ang susunod sa lamay.